Hello, magandang gabi po sa ating lahat, sa ating mga kababayan from Luzon, Visayas, and Mindanao. Ito po ang inyong lingkod, ang Munting Tinig. Kung kayo po ay bago sa ating Munting Tinig channel, huwag kalimutan mag-like, share, and syempre mag-subscribe. And if you want to be notified every time na magla-live stream tayo at magkaroon tayo ng virtual communication, mag-upload tayo ng mga videos, and mag-update tayo sa ating community, manonotify kayo kaagad ng YouTube. So pag-usapan natin mga kamunting tinig, itong mga recent development sa politika sa ating bansa. By the way, pag-usapan natin ang isang branch of government na nakaangkla po sa legislative, no? Kasi pag sinabing legislative branch of government, composed po of upper house and at the same time lower house. Ang lower house, yan ay binubuo ng people's representative at ang tinatawag po natin na mga congresswoman and mga congressman. While sa upper, yan po ay binubuo ng 24 na mga senador. Binoboto po natin yan midterm at saka yung presidential election. So, ang pag-usapan natin ang performance ng Senado. Kasi bilang isang ordinaryong tao na may mga maliliit na boses, bilang isang ordinaryong mamamayan ng bansa, okay, na bilang isang munting tinig ng ordinaryong Filipino, ako'y nagtataka kung bakit ang performance ng Senado ay napakalawlaw. Kasi kung matatandaan po natin, ang daming mga landmark policy supposed to be at saka mga constitutional changes dapat na gagawin, pero ang ginagawa ng Senado ay hinaharangan. Halos lahat ng mga landmark supposed to be na political changes sa ating bansa na makaka-benepisyo sana sa sambayanang Pilipino, dahil aminin natin at saka sa hindi, mayroon tayong mga sistema na very obsolete at not applicable at this point of time. That is the reason why I really commend, not for being biased, I really commend the performance of the 19th Congress kasi even though composed ng a matter of more than 300 na mga people's representative coming from the different district at the same time, no, yung ating mga congressman, nagagampanan nila at nagagawa nila yung kanilang mga tinatawag na constitutional duty. Katulad lamang yan, 28 out of 28, 27 ang mga naipasa na mga legislative measure, which is very overwhelming in terms of performance, no? Katulad niyan, sinika po ng House of Representatives na magkaroon tayo ng tinatawag na economic amendments upang sana ma-revisit at mabigyan ng pagkakataon ang mga foreign investors na mamamuhunan sa ating bansa at makapag-open ng tinatawag na oportunidad na makatrabaho ang ating mga kababayan. Pero ang nangyari po, hinarangan naman ng Senado. Hindi po naipasa yung tinatawag na economic amendments, no? Diyan po sa ating 1987 Constitution na kung saan ay mag-o-open po sana sa competition, no? Kasi pag nagkaroon ng competition, bababa po ang presyo ng mga tinatawag na products, goods more or goods man yan or kung ano-ano man. Samantalang ang Senado, hinaharangan nila, no? At sang katutak na investigation, kaya until now hindi tayo nakakausad. Samantalang yung ibang mga ASEAN countries, ilang beses nang nagbago ng kanilang economic provision to open foreign direct investment. Okay. Pangalawa, ang dami ng mga performance ng Senado na pinipigilan ang tinatawag na constitutional change or yung tinatawag natin pa charter change. Senado din ang nagkontra. Kung inyong matatandaan, ang daming mga debate, ilang beses nang pumasa kahit ilang mga administration ang pagpapalit ng ating constitution, ang pag-revisit ng ating constitution. Kasi meron pong mga provisions sa constitution natin, 1987 constitution, which is considered already obsolete and not applicable at this point of time. Kaya nga may mga panukala na baguhin ang ganitong klaseng provision ng ating constitution, whether that is political or economic,
for the betterment of the Filipino people. Pero ang humaharang, mga kamunting tinig, ay ang Senado na binubuo ng 24 na mga senador. Kaya hindi ko maiintindihan kung ano po talaga yung mandato ng Senado. Hindi ko maintindihan if whether are check for the check or balance or para lamang po sa kanilang pansariling interest. Kasi ang dami ng panukala isi-shift niya into federal form of government, yung ating kasalukuyang forma ng gobyerno, ang humaharang ay ang Senado. So, papakialaman ang tinatawag na economic provision for the interest of the Filipino people at makapag-open ng mga investor, no, makapagdala ng foreign direct investment sa ating bansa, makadagdag ng tinatawag na employability ng ating kapwa Pilipino, hinaharangan pa rin ng mga senador. Kaya parang nagtataka ako kung para sa ano ba talaga itong ating Senado. Gumagasto na nga ang taong bayan, kalaki-laki na nga ng pondo nila, magkakapatid na yung mga nandyan na mga nakaupo sa Senado, ang bagal ng kanilang performance. Now, here comes the impeachment trial ni Sara Duterte. 2 kaso na yan binabanggit ko sa inyo, mga kamunting tinig, ha? Pagpapalit ng konstitusyon natin, pag-aaral ng konstitusyon, pag-revisit ng konstitusyon, pag-amyenda ng economic provision ng konstitusyon, hinaharangan po ng mga senador. Kahit na yung pagpapalit ng form of government natin, hinaharangan din po ng mga senador. Kung ano yung mga landmark policy supposed to be na dapat ma-implement, na kung saan tapos na sa Kongreso, na pagdebatihan na, natanggap na, nagkaroon na ng consensus, nagkaroon na ng tinatawag na plenary decisions, pagdating sa Senado, pinapatay. At yan po yung aking hindi maiintindihan. Now, here comes the impeachment trial. Nagpursigi, ginawa ang assignment, ginawa ng ating mga congressman ang kanilang assignment through different committees, nagporma ng mga Blue Ribbon Committee, TRICOM, QUADCOM, at saka dami pa na mga inisyatibo ng House of Representatives para lamang po magampanan ang constitutional duties and responsibility. At aminin naman natin, ang performance ng Kongreso pagdating sa pagpasa ng mga panukalang batas ay napakaayos, napaka-smooth, no? At saka transparent. Ito naman pagdating sa Senado, wala, malabo, pasapusit, no? Sa katas ng pusit ang nangyayari sa Senado. Itong impeachment trial ni Sara Duterte, nag-ugat ito sa impeachment complaint which is considered verified dahil po sa hindi niya maipaliwanag na paggasto ng kanyang confidential funds na sinasabi nilang confidential kaya hindi po pwedeng i-audit, walang karapatan ang Congress na magtanong kung paano nila ginasto o bla 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 dahil nagsasubmit daw di umano sila sa COA, pero yung COA naglabas ng notice of disallowance na kung saan ito po sana ang magiging dahilan para i-correct nila sa pamamagitan ng pagsumite ng kung ano man na mga documentary supporting evidence para lang ma-justify nila yung paggasto nila ng kanilang confidential funds. So here comes nagkaroon tinatawag na butuhan sa Kongreso, more than 1/3, okay? Nagkaroon po ng more than 200 signature para matransmit ang article of impeachment sa Senado. And that was last February 25, 2025. At hindi po na lagay sa reference of business. Hindi po na calendar. Tsaka ito namang si Chis Escudero, nag-schedule siya ng June 2 na dapat basahin na po yung article of impeachment, okay, para kinabukasan, June 3, magte-take oath na po sila. Pero ang ginawa ni Chis Escudero, ang dami niyang alibay. Nireset niya sa January or June 11. Pero prior to that, mga kamunting tinig, si Chis Escudero nag-set ng June 2. Bakit pinaasa niya ang sambayan ng Pilipino? Parang ginawa niyang basketball, binobola-bola na, dinidribble-dribble na, hanggang sa mabuo itong sinasabing 11 na mga senador na
ayaw sa impeachment laban kay Sara Duterte. Kaya magkaroon po ng tinatawag na assumption and speculation that Chis Escudero wanted to secure his post as a Senate President pagdating po ng 20th Congress. At yung 20th Congress padaayon kay Chis Escudero ang posibleng mag-desisyon kung matutuloy ba yung impeachment. At ayon naman kay Tolentino, kung baga qualified as dismissed na daw po ang impeachment laban kay Sara. So ito mga kamunting tinig, anong klase ito? Sabi ni Chis Escudero, priority daw sa kanya yung mga priority bill na maipasa. Itong kaso ng pagnanakaw ng isang opisyal ng gobyerno na not worthy to hold any public office at nakapag-violate ng nakapag-commit ng tinatawag na impeachable offense since she is an impeachable officials of the Philippines. So ibig sabihin mas mahalaga pa ang kay Chis Escudero na maipasa yung mga batas, samantalang hindi mahalaga sa kanila yung pananagutin si Sara Duterte sa kanyang mga lapses, sa kanyang mga deficiencies in terms of handling her budget and in terms of spending her confidential funds, na klarong-klaro po na hindi mo basta-basta gastusin ng confidential funds na hindi po naaayon sa Memorandum Circular number 15 signed by the different agency, kabilang na po doon ang Department of Interior and Local Government, Department of National Defense, National Security Council, and others. So ito mga kamunting tinig, klarong-klaro po ito na ito po'y paglabag sa batas, even though I am not a lawyer by profession, pero naniniwala talaga tayo at nakikinig sa mga legal expert na talagang dapat sinimulan na. Kasi kung mangyayari po na papasok ang 20th Congress at hintayin pa natin ang 20th Congress magde-decide, so klaro-klaro talaga na hindi talaga matutuloy ang impeachment trial. So pinapatay. So itong ginagawa ni Chis Escudero ay talagang klarong-klaro that this is considered as betrayal of public trust. Bakit hintayin mo yung 20th Congress pa? Pinagbigyan ka na nga ng taong bayan na dapat February 25, ginsubmit sa Senado ang article of impeachment. Dapat nag-convene na kayo. Nagkaroon na kayo ng special session, then para makipag-take oath na kayo. Samantalang ito, pag once dumating ang June 30 na hindi pa po, hindi pa uusad ang article of impeachment laban kay Sara Duterte, considered ng dismiss. So ito yung mangyayari at yan ang version ni Tolentino. Samantalang ang version naman ni Riza Hontiveros na may precedent na binasa niya kanina, na binastos ni Chis Escudero habang nagpi-privilege speech si Riza Hontiveros, tumayo si Chis Escudero, and after the privilege speech of Riza Hontiveros, saka lamang po siya bumalik. Napakabastos, di ba? Ang tinanong ko, since collegial body ang Senado, okay, so what will happen? Ano na lang tayo mga kababayan, hindi na sa Maka Duterte, hindi sa Maka Marcos, pero titingnan natin anong klaseng performance itong Senado na ito. Kaya nga sabi ni Speaker Martin Romualdez, ang impeachment nakasalalay na po sa kamay ng mga senador. Kasi ginawa naman po, ginampanan naman ng Kongreso ang kanilang constitutional mandate, okay? Nag-form sila ng impeachment prosecution panel para lamang po i-build up yung kaso laban kay Sara Duterte. That is the reason why they come up 7 article of impeachment. So, kung sa Kongreso na pag-agrihan, gin-transmit sa Senado, walang nagawa ang senador sa pamumuno ni Chis Escudero, tinulugan ni Chis Escudero ang impeachment trial. Dapat sa ngayon, anong kaibahan na nagsimula noong February kaysa sa magsimula tayo na hindi pa sigurado July? Kasi pag matapos ang June 30 na hindi pa ito naagrihan, nako, magiging dismiss ayon po kay Tolentino.
And sabi naman po ni Chis Escudero, nasa kamay po ng 20th Congress kung magkaroon po ng tinatawag na impeachment trial. So mga kamunting tinig, klaro talaga na ang ginagawa ni Chis Escudero, dinribble-dribble niya talaga yung bola hanggang sa dumating itong June 11. Kinabukasan, June 12 holiday. Kinabukasan, magkaroon na sila ng adjournment. So anong klase mga kamunting tinig? Saka na sila magbalik. Magkaroon na sila ng session. At saka July, magkakaroon na po ng tinatawag na State of the Nation Address ang ating mahal na presidente. So, di kaya itong style ni Chis Escudero gusto niyang i-secure ang kanyang pagiging Senate President, kaya kukunin niya yung kinukonsidera nila ngayon na Duterte Block sa Senado. Alam naman natin kung sino yung mga Duterte Block. Andyan si Bato de la Rosa, andyan si Bongo, andyan si Robin Padilla, plus si Amy, and syempre, andyan naman si Camille Villar, no? Na kung saan in-endorse po ni Sara Duterte yan. Plus yung isang Villar na si Cynthia. Si Mark Villar at saka si Cynthia Villar kasi wala pa naman si wala pa naman si Camille Villar. Hindi pa naman siya uupo, no? So yun ang mga tinatawag po. Andyan si Villanueva na kontra sa impeachment. Jinggoy Estrada. So parang ma-memorize ko na yung 11 na. Yung 11 na sinasabi po ay parang kilala na natin kasi nandyan si Bato de la Rosa, si Bongo, pero pinabulaanan ito ni Chis Escudero. Pinabulaanan niya to. Pero ito yung mga analysis. Si Chis Escudero, si Bongo. Yung Duterte Block sabihin ko sa inyo kung sino yung Duterte Block. Bongo, Bato de la Rosa, Robin Padilla. Andyan pa si Amy. Andyan, isama mo niyan si Mark Villar, si Cynthia Villar. Ilagay mo dyan si Chis Escudero, Villanueva. Pagkatapos ni Villanueva, andyan po si Jinggoy Estrada. Yung isa nakalimutan ko na. Kasi 11. Sumantakin mo yung ginagawa ng Senado. So, ang Senado ba ay para sa taong bayan? O para lamang po sa kanilang sariling political interest? Tingnan mo yung Senado ngayon, composed ng mga pamilya na lang. Ayaw nila sa charter change. Ayaw nila sa economic reform. Ayaw nila ng impeachment. So anong klaseng Senado mayroon tayo mga kamunting tinig? Dapat nga bullish na lang yan kasi imagine nagkaroon nga ng consensus ang halos more than 300 na mga congressman, samantalang sila 24, hindi pa nagkakaintindihan. Sabi ni Tolentino, hindi pwedeng 19 Congress kasi hindi naman daw kuno pwedeng itawid kasi magkaiba, wala daw quorum, unlike sa US na mayroong quorum. No? 67 daw na mga senador ang maiwan, kaya nga po may quorum. Unlike dito, 12 lang ang maiiwan sa 19 Congress plus 12 sa 20th Congress. So sa 20th Congress pa, kasala doon yung mga 19 Congress na mga senador, kasali doon sa magdidesisyon whether i-proceed ang impeachment trial or hindi. Mantakin nyo mga kamunting tinig. Magsisimula June 11. So pagka June 12, magte-take out sila. June 13, magkaroon sila ng adjournment. Ano yan? May pagbasa pa ng Article of Impeachment. So, yan mga kamunting tinig ang iiwan ko sa inyo na tanong. Ano ang maaasahan ng sambayanang Pilipino sa Senado, isang branch or sangay ng ating pamahalaan na very political in nature talaga? Kasi magiging president to Pag corruption ang pinag-uusapan dito. Betrayal of public trust ang pinag-uusapan dito. Tapos hindi priority. Sabi ni Chis Escudero, kailangan mo nang ipasa ang mga priority bill dahil mahalaga po yan sa taong bayan. How about the impeachment? Hindi po ba mahalaga na marinig ng taong bayan? At bakit pinipigilang makausad? Bakit dinidribble? Bakit dinidelay? Kasi delayed to
tingnan ninyo, anong mangyayari ngayon sa Senado? Sa role ng Senado, constitutional provision yun. Forthwith proceed, immediately, aaktuhan ng mga senador yan or Senado as an institution. After June 30, wala pa naman, but we can speculate. Pag hindi po nagkaroon ng tinatawag na consensus at walang impeachment trial na mangyayari June or July, so ano na lang ang provision ng batas na constitutional provision na forthwith proceed? Sobrang delayed na. Yon ang inyong dapat pagmuni-munihan. Ang tanong ko sa lahat ng mga nanonood sa ating channel, anong klaseng Senado mayroon tayo? Senado ba ito para sa mga Pilipino o Senado lamang para sa mga napapakinabangan nilang mga politiko? Kaya ganon kaduwag ang buntot ni Chis Escudero sa mga Duterte na hindi niya kayang igampanan ang kanilang constitutional duty sa ni Chis Escudero sa kanyang pagpostpone June 2 to June 11 at hindi pagpapahalaga ng impeachment ay pagtalikod sa kanilang constitutional mandate, sa kanilang obligation. Kaya masasabi natin in short na si Chis Escudero ang pinakamatamad na naging Pangulo ng Senado.